So, hi guys! Good evening! I'm back with another POV. So, ngayon, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa pag-uusap ng ating mga Lodi between, of course, Dodong Ruel and Kalinga Prab. Na-miss ko to, guys. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at aid na vlog Kalinga Prab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre, guys, salamat sa support at pagmamahal niyo sa aming mga Kalingap reactors. So, yes, isa ako sa mga naging masaya talaga sa muli nilang pagkikita at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan, heart to kumbaga. And this time, kinakamusta ni Kalinga Prab kung kumusta na nga ba ang pucho ng nag-iisang Roel of Malalag. So after breakup, 'di ba? Grabe naman, nakakagulat ang mga pangyayari, pero ganoon pa man, naging malaking bahagi talaga ang bawat isa sa kanila sa buhay-buhay nila, 'di ba? So it's a success pa din. Although talagang may mga ganong bagay na hanggang diyan na lang. So be it. Hayaan na lang natin. Kung sila, let's see. Kung hanggang diyan na lang talaga, di bali na. Irerespeto natin yung mga naging decision nila. Pero alam nyo guys, kaya magbigay ako ng opinion o reaction dito sa pag-uusap na to. Dahil ano lang, kumbaga, it's just ano lang, magaan lang sa pakiramdam itong pag-uusap nila na ito. Itong part na to, bali, at least 3 minutes to or more like 2 minutes or almost 3 minutes. So yun, let's start. Kasi yun, talagang ano yun eh, kumbaga nag-take ka ng risk. Yes. Kasi di mo alam kung, syempre, bihira talaga yung nagsusolo. Yung talagang iba nag-stay na talaga ito eh. Alam niyo guys, pakiramdam ko, yung pagsabi ni Kalinga Prab na congrats insan, you did it, 'di ba? Sumakses ka sa part na 'yon. It's a big deal para kay Ruel of Malalag syempre. Dahil syempre deep inside talagang nararamdaman niya na yung hard work, yung lahat-lahat ng ginagawa niya para ma-maintain yung community is finally paid off. Ay, English. Anyways, yung ano ba, yung masarap kayo sa feeling yung na-appreciate yung ginagawa mo, 'di ba? Yung tipong hindi mo naman in-expect, hindi mo naman inasahan na ma-appreciate yun, pero ginawa mo lang yung best mo, sabot ng mga kaya mo, and then someone just, oh, 'di ba, ang galing mo doon. Oh, katulad ng ginagawa ni Kalinga Prab. Kasi ayaw nila mag-take ng risk. Ayaw nila natatakot sila. Kasi yun naman talaga yung yun naman talaga yung gusto ni Kuya Val. Yes. Ayaw na punta ka sa lugar mo. Pag di mo kaya, balik ka na lang. Yes. Ganda yung tulong nila sa mundo. Marami din yung kasipagan mo yun sa Oh, 'di ba? Grabe din yung kasipagan mo, insan. Well, sa pagiging charity vlogger, kailangan talaga maging masipag. Yun yung key talaga to success, I believe. Na bukod sa puso, yung puso mo na talagang umaapaw or nag-aalab sa mission mo na sa pagtulong sa mga nangangailangan. Although sa pagiging charity vlogger is give and take yan. Diba, hindi ka lang naman puro bigay. Of course, you gain it all, na meron ka din para sa sarili mo. Syempre naman, you can't give what you don't have. Pero yun, dito sa pag-uusap na to is talagang mapapansin mo kay Ruel na alam mo yun, masaya. Masaya. Di ba? Kung hindi man niya like totally masigaw sa masigaw dyan, ay yes, oh, ano. Pero I know, deep inside, lalo-lalo doon sa mga talagang sumusuporta sa kanya, talagang mararamdaman mo tong pag-uusap nila nito na punong-puno ng feels, di ba? And just being, kumbaga time heal all wounds, ika nga. Meron mang mga misunderstanding ng mga nakaraan, pero okay na nga ni. risk ka, pero Correct. successful. So, kumusta naman isa ng yung puso? Ayun na nga. So, ayun na nga, sabi nga niya, dapat talaga sa pagtitake ng risk, ay kailangan talaga sipag, 'di ba? Focus, determinado ka sa ginagawa mo, at dapat yung goal mo na makatulong is talagang top priority. And sumaksis naman talaga si Dodong sa part na yun. And Kalinga Prab, yes,
sobrang proud sa kanya. Di ba? Planes, take care and water, kahit anumang mangyari, yung mga hindi pagkakaunawaan, hindi naman mawawala yan sa mga kapamilya, di ba? Meron talagang hindi pagkakaunawaan. Although, yung nangyari sa kanila is medyo naging, naging issue lang or like napag-uusapan lang kasi syempre Sockmed and sa mga fans talaga yung iba ay sobrang sensitive din yung iba basta kampi dito kampi dyan pero regardless kung ano mang nangyayari ang mahalaga is dumating yung araw na to na nagkaroon sila ng pag-uusap and everything is okay. So ito na tayo, dito na tayo sa usaping puso. Kumusta na kaya ang puso? Well, ilang buwan na bang nakalipas sa kanilang simula nung na sinabi nilang hiwalay na kamo sila. 2, 3? Ano ba? 2 months ba? Or 1 month? Mahigit? Depende. Sige. Unang puso ni Isan Roel. Joke lang, okay naman. Lahat kami nagulat. Yes, totoo. Nagulat din ako. Eh kasi sa community naman talaga, lalo na sa kanilang mga sa relasyon nila, talagang hindi naman mawawala talaga yung issue, andun yung mga nagdududa. Akala ko talaga yung malalagpasan nila. Pero sila na dalawa mismo ay nagdesisyon na at sumuko na rin at hanggang dyan na lang siguro. So, hayaan na lang natin. Pero okay ka naman na ngayon. Okay naman kayo. Okay naman kami. Tapos, Well, that's good na okay lang sila civil siguro. Hindi naman siguro yung tipong katulad dati na BFF or like magkakaibigan, pero kanya-kanyang focus na lang siguro sila ngayon. kumbaga, ginugulo nila ano ko talaga, yung time. Yung time. Ganun sa child, sa lolo, sa family. Wala namang sama lang loob. Wala namang so, pag nagkita kayo, okay lang. So, walang samaan ng loob. So, sa mga Rochelle fans, I hope you guys ay alam ko naman sa ibang mga Rochelle fans ay hindi rin basta-basta makakamove on at matanggap yung mga nangyayari. Of course, lalong-lalo na sa mga very committed at panatiko talaga sa dalawa. Of course, nandun talaga yung masama pa rin yung loob. Yung iba nga ay hanggang ngayon still hoping. Pero yes, wala namang masama kung umaasa tayo na malay natin mapag-uusapan nila yung mga bagay-bagay kung anong mga nagiging problema at okay pa. Pero sa ngayon, okay na rin yung may kanya-kanya muna silang focus. And maybe later on ay marirealize nila kung mahal pa rin ba nila ang isa't isa. Kung mahal pa, edi sige, magkabalikan. Pero kung hindi na, respeto na lang natin yung mga desisyon nila. Kasi naniniwala ako na pagkatuluyan man sila or kung ano mang mangyari sa kanilang relasyon, nagiging malaking bahagi ang bawat isa sa kanilang buhay. Yes na yes. Kita kayo, di ba? Oo. Kasi tinlagay naman ako sa'yo dahil syempre. Ay, baka nga malay nyo sa next Kalingap Ball ay ma-invite ang dalawa since si Langga is affiliate. So kasama na rin siya ng pamilya ng Kalingap or sa Velvet family. And then nagkausap na rin sila. So baka nga, 'di ba, next Kalingap Ball. Pero ko yung start. Hindi rin ako. Ay, of course, kasi yung dai talaga, never yung makakalimutan. Nagiging malaking bahagi talaga yan. Doon nagsimula ang kanilang mga pagmamahalan. Ay. Pwede pa bang kiligin? Anyways, ako naman is, I'm hoping na sumaksis ang bawat isa sa kanila. Of course, silang naman ay kayang-kaya naman niya yung sarili niya. Masasabi mo talaga na alam niya kung anong gagawin niya, 'di ba? And of course, lalo na si Roel, maraming sumusuporta pa rin sa kanila sa bawat isa, 'di ba? Yung mahalaga, yung mga fans is hindi meron mang talagang pumili na kay Roel na lang, meron mang pumili na at kay Rachel na lang, pero majority is they still support sa dalawa, 'di ba? So yun, rin pala sa mga yung mga issue ba ganun mga nangyari. yun. Isa sa mga isa sa mga naka-highlight na pag-uusap dito is yung paghingi ng pasensya ni Kalinga Prab mismo kay Dodong. Okay lang. So, di ko talaga pinapansin yung mga nahala sila mga isipin. Basta kami, okay, pag nagkita kami isa, okay naman. So, Yes. so, Tatak
matubang yan eh, di ba? Kahit ano ba mangyari, eh, hindi maiwasan na talagang matitrigger ka din dahil sa mga fans, di ba? But then, ang mahalaga is they choose to be happy. Issue ng ibang mga viewers sa atin, yung mga ginagawa nilang pag-compare. Yes. Nasali na lang ako, inaayos. Siyempre, sa Sokmed, hindi maiwasan yung pagkukumpara, di ba? And bilang tao lang din, hindi mo maiwasan na maapektuhan din sila, di ba? And then, yun nga ang nangyari. Nagugulat tayong lahat. Pero, ayun, nakikita naman natin yung resulta na mas lalong tumatag, mas lalong naging dedicated, mas lalong prosigido, at talagang he is born to do it, 'di ba? Kumbaga pinanganak talaga itong si Dodong or si Ruel of Malalag to make a charity, to help people. And ayun, mas sana mas marami pang matutulungan at ayun, tuloy ang suporta, syempre. Ako na lang, basta ako focus ako dito. Kasi ako na since natulungan ng Team Kalinga, di ba, na at kasi din naman ako kasi since kahit kumaga na pumupun siya sa Kalinga, ramdam natin yung gratefulness niya sa Of course. yung masasalamat niya. Iba kasi, Lagi naman 'yan, 'di ba? ano eh, kung kailangan pa, palagi na lang pasalamatan. Hindi naman po kami nagkaangat na, sa araw pasalamatan, okay na po yun. Alam nyo guys, sa totoo lang, kapag dumaan ka sa Kalingap, kahit anong mangyari sa buhay mo, 'di ba? Tsaka ka naman bitawan ng Kalingap is talagang kapag kaya mo na talaga, 'di ba? Katulad ng nangyari nga sa Rochelle. Alam ni Kuya Val na kaya talaga nila, lalong-lalo na sa kakayahan ni Dudong, ay talagang malaking bahagi 'yon. At syempre guys, proud naman doon si Kalingap Rap kasi success din niya 'yon. Success ng buong Kalingap 'yon. And syempre, para tuloy-tuloy ang success na 'yon, ay ginagalingan nila. Nakatulong po kami, okay lang yun. Yung utang na loob, hindi yan kumbaga every time mo pasalamatan mo. Kumbaga yung utang na loob, kumbaga binabalik mo din in a positive way. Hindi na sa akin na. Paano ba may babalik yung utang na loob? Para sa akin, respeto or ano ba, maging mabuting tao ka. Of course, 'di ba? Kung natulungan ka, and then sa pagkakataong ito, si Ruel na rin or si Dodong na rin mismo ang nagbibigay ng tulong para sa nangangailangan. I think that's how it works. 'Di ba? Utang na loob kasi paano, hindi mo naman mababayaran ng pera 'yan eh. You just have to be grateful and thankful, and it's God's will. 'Di ba? Lahat naman ng nangyayari eh kagagawa ay si Lord yung ano niyan. Will ni Lord. Kumbaga, bumukod man ako, hindi ko nakalimutan pa rin yung Of course. tinuro ng influence ni Kuya para sa akin. Mas importante yung respect eh. Oo, yun, yung respeto. Kaya yun yung pasensya na sa mga ingay sa labas. Yung talagang nangyay sa akin dyan, kumbaga, different. Nahiya nga ako, kumbaga, 100 pesos kinumpare sa 1 peso. Mga ganun. Kumbaga, grabe kayo. So yun, I'm happy na dumating itong araw na to na nagkaroon talaga sila ng pag-uusap, masinsinang pag-uusap, and we're lucky na kasama din tayo sa ano na yon, sa pag-uusap na yon. Nalaman natin na everything is okay. And ayun, one big happy family. 'Di ba? So support and love. That's all guys. Salamat sa inyong lahat, and comment down below kung kumusta na nga ba ang puso ng mga nagmamahal sa Tambalang Rochelle or sa couple na Rochelle. Umaasa pa ba or let it go na and just support them individually. Thank you so much guys, and bye-bye. See you next time.